Napag-uusapan po yung mga traffic, hindi po ba? Dahil nga itong EDSA ay uumpisahan na po sa Marso yung rehabilitation po niyan at kasalukuyan dyan po sa may Mindanao Avenue ay ginagawa rin po yan para po dun sa pagtatayo ng Metro Manila Subway. At napag-uusapan ng traffic, meron naman po tayong isang magandang alternatibong transportasyon bilang tugon po sa lumalalang traffic sa Metro Manila. Ito po yung paggamit po ng Pasig River. Matagal na pong nandyan yan. Nung panahon pa po ng Kastila, panahon pa nila Rizal, ginagamit po yung Pasig River bilang daanan nung para po sila magbiyahe. Nawala po yan eh. Nandyan po yan. Hindi po nawawala ang Pasig River. At ang Pasig River Ferry ay laging nandyan bilang alternatibo. Ngayon, ang plano po, yung dating Pasig River Ferry, matagal na pong pinapatakbo po yan ng MMDA na hanggang ngayon po walang bayad. No? Libre po yan mula po sa may pinagbuhatan hanggang Skolta, kung hindi ako nagkakamali. Ano? Sa uling plano po nating narinig, itong Pasig River Ferry ay gagawin daw pong mas komprehensibo at itatayo po yung Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake Ferry System Project. Tatawagin po nilang Mapala o Mapalya. Depende po sa inyong pronunciation. Double L po kasi. Mapala. Matatapos na po ang ginagawang feasibility study ng Mapala ngayong kalagitnaan po ng 2025. At kapag natapos po yan, inaasahan po na makakakuha po ito ng approval para ituloy po ang proyekto. Yan po ang nasabi po ni DOTR USEC for Planning and Development, Timothy John Batan. Nakikipag-ugnayan po ang DOTR sa Public-Private Partnership Center o PPP Center para po matuloy itong Mapala Ferry System. Malaking ginhawa po ang dadalhin po nito sa mga commuters na gustong umiwas po sa trapiko sa pagdaan po sa ilog ng Pasig, Marikina at maging ng Laguna Bay. Gaya ng binanggit po natin, nandyan na po yung Pasig River Ferry po ng MMDA. Kailangan na lang pong i-convert po yan para maging high capacity para mas marami po ang pasaherong mahahakot. Dahil sa ngayon, medyo maliit po yung ginagamit na po na mga bangka. Ayon po sa plano na ginagawa, gagamit po ng 4 na pong electric ferry boats itong Mapala. At ang bawat boat po niyan, malaki po ngayon, at sa kanilang pahayag, ang mga bangka po ngayon ay pwedeng manglaman po ng 100 hanggang 150 pasahero kada biyahe. Kumpara po dun sa kasalukuyan na hanggang 50 lang po yata ang naisasakay. So lalakihan po at gagawing electric pa po ang mga bangka na yan para hindi naman po nagbubuga ng masamang usok dyan po sa paligid po ng Pasig River. Sabi po ni Yusik Batan, tinitignan po nila bilang modelo na kung saan gagayahin po nila kung paano pinapatakbo. Tinitignan po nila itong Chao Phraya River System dyan po sa Bangkok, Thailand. Kilalang kilala po ang Bangkok sa paggamit po ng mga waterways bilang public transportation system. Noong 90s na nagpupunta po tayo madalas yun sa Thailand, nakakaranas po tayong gumamit po ng kanilang river system sa biyahe po para makaiwas doon sa infamous Bangkok traffic noong mga 90s. Pinag-aaralan din po nila yung New York Ferry System dyan po sa Amerika. At mula sa kanilang pag-aaral, yung mga magagandang aspeto po niyan, yan po ang gusto nilang tignan para magamit po dito sa Mapala Ferry Ferry System po natin. Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake Ferry System. Mapala, yan po kanilang tawag. Kapag nabuo po ang Mapala System, makakabiyahe na po tayo dito po sa Metro Manila hanggang Cavite siguro at Laguna. Gamit po ang mga waterways po natin, yung mga ilog, estero, kanal, magagamit po natin.
Pero sana isama po dito sa pagpaplano ng Mapala River System, hindi lang po itong paglalagay po ng bangka o dadaanan po ng bangka. Kailangan po, tulad po ng ginawa po sa Bangkok halimbawa, yung dadaan ng ilog, yung dadaan ng kanal, yung dadaan ng estero, unang-una po ay wala pong nakabarang mga basura. Dahil nga po yung mga basurang na yan, sisira po dito sa mga bangka pag pumulupot po sa LEC o doon po sa jet propulsion po nila, magbabara po yan. At ikalawa, yung masangsang na amoy, di ba? Paano naman po tayo bibiyahe gamit po itong river system kung sa buong biyahe po natin, isipin po ninyo kung 30 minutos po kayo, no, 1 oras halimbawa ang inyong biyahe at sa buong inyong biyahe ay amoy kanal o amoy estero ang inyong malalanghap. Abi wala ho maiinggan yung mga kababayan po nating sasakay po dyan. Anyway, yung kasalukuyan pong Pasig River Ferry System po, nanggagaling po dyan sa may pinagbuhatan hanggang sa may eskolta. Nakita naman po natin na itong Pasig River ay tuloy-tuloy po yung pag-aalis po nila ng mga water lily, pag-aalis po ng mga basura at may mga dredging pong nangyayari. Kaya itong kasalukuyang Pasig River Ferry po natin, pag tayo po'y sumakay, ay medyo hindi na po masama ang inyong malalanghap sa buong biyahe. At medyo presko na rin po ang hangin. Lalo na po dyan sa may bandang Manila na nagkaroon na po nung ano tawag nila, yung mga linear park po na napakaganda. Ay, maganda na rin po ang tanawin. At dito po sa bandang papuntang Pasig, natanggal na rin po yung mga eyesore po, yung mga hindi magagandang tanawin po na yung mga informal settlers po natin ay natanggal na po at na-relocate. Malinis na po yung kahabaan po ng ilog, nilagyan na po ng mga gagandang pampang na po yan. So sana po, ganun din po ang kanilang pag-iisipan dito sa buong Mapala Ferry System dahil mukhang ang plano po ay hindi lang po Pasig River ang kanilang gagamitin. May binabanggit pa po silang mga estero at mga kanal, mga waterways po ng Metro Manila. So yan lang po ating hinihiling sa pagpapatuloy po nitong project ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake River System.